Paano ang tamang pag-handle ng emosyon, lalo na sa negosyo? Kung ikaw ay isang negosyante at may problema ka sa iyong emosyon, kailangan panoorin mo ang video ko na to. By the way guys, ako nga pala si Lorenzo Binay Manalo. Mahigit 2 dekada nang nagninegosyo at gusto kong ibahagi sa inyo kung paano ko hinahandle ang emosyon sa aking negosyo. Bago nga po pala ang lahat, gusto kong pasalamatan ang comment sa una kong video. Siya ay si G. Ang sabi niya dito sa comment niya, eto, castmate, patapik naman paano nyo hinandle yung mga emosyon nyo sa negosyo sa lahat base sa experience ninyo po. Thank you, castmate G. Shout out kay castmate G. Bago natin talakayin ang emosyon, bago natin malaman kung paano i-handle ang emosyon, kailangan malaman muna natin kung ano ang meaning ng emosyon sa atin. Ang emosyon sa aking pagkakaintindi, ito ay tumutukoy sa damdamin ng tao. Ito ay ginagamit para sa pakikipagkomunikasyon, pakikipagunawaan sa kapwa. Gamit ang emosyon, mas makakapaghatid sa iba, ihahatid natin sa iba ang ating nararamdaman. Ito'y hindi basta-basta nakokontrol o napapamahalaan. Maaaring magdulot ito ng problema o magresulta ng suliranin, pag-aaway. Ngunit kung ikaw ay may sapat na kaalaman, ay maaari kang makaiwas, makahihinatlan ito. Maraming klase ng emosyon. Halimbawa, nagagalit, natutuwa, nai-inlove, tapos natatakot. Simple. Mga emosyon, yun yung pagkakaintindi ko sa mga emosyon. Paano i-handle ang emosyon? Halimbawa, sa empleyado, sa mga empleyado ko, o sa empleyado nyo, nagalit ka kasi hindi nila nagawa ng tama ang iniutos nyo. May technique kung paano mag-react. Unang technique, tanungin nyo muna, bakit hindi sila nakasunod? Ano ang problema? Hanapin nyo ang problema. Bakit? Pakinggan nyo kung anong ipapaliwanag nila sa inyo. Kumbaga, baka ikaw ang may kasalanan, kung ikaw may pagkukulang, baka ikaw yung may pagkukulang, kulang ka ng sample, kulang ka ng paliwanag, kaya hindi nila naintindihan kung ano yung gusto mong ituro sa kanila, gusto mong ipagawa. Kailangan mag-adjust din tayo bilang mga amo kung ano yung kakayahan nila. Siyempre, hindi naman sila kasing galing natin para mas maintindihan nila yung gusto nating ipagawa sa kanila. Okay? And then, ang isa pang technique, hanapin mo kung anong maganda. Lagi mong iisipin kung anong maganda. Anong maganda? Maganda. Dapat lagi mong isipin kung anong maganda. Kahit problema na yung nasa harap mo, ay isipin mo pa rin kung anong maganda. Anong magandang gawin, anong magandang solusyon, papaano nyo ito gagawin uli ng mas maganda. Ganon. Ibig sabihin, kahit anong pangit na nangyayari sa buhay nyo, lagi nyo pa rin iisipin kung anong maganda. Yun lang, simpleng technique lang na iiwan ko sa inyo. Kahit na pangit na nangyayari sa buhay nyo, iisipin nyo pa rin kung ano ang maganda. Isa pang tips nga pala, huwag ninyong kakausapin ang mga empleyado nyo kung nagagalit kayo. Pwede nyo sabihin sa kanila na, oops, teka, huwag muna tayong mag-usap ngayon kasi mainit pa ang ulo ko sa'yo. Magpalamig ka muna. Mamaya itatawagin na lang kita para mag-usap tayo. Okay? Ano lang yun? Normal na lang yan. Kausapin nyo sila kapag hindi na kayo galit. Para maiwasan nyo yung mga bagay na masasabi nyo ng masama. May iwasan nyo rin na mag-aaway kayo. Ganun. Simple lang yan. Hindi naman kailangan na komplikado lahat. Tanungin mo, may problema ka ba? Baka may pinagdadaanan. O ay kawawa naman. Mga tao na yan, kailangan din nila ng
magandang payo, kailangan mapayuhan nyo, matulungan nyo sila. Kasi, yung mga tao na yan, may mga pinagdadaanan din sa buhay. Intindihin nyo rin sila. At isa pang tips guys, kung tuwang-tuwa ka at masaya ka ngayon at may kailangan kang pagdesisyonan, payo ko sa iyo, huwag ka munang magdesisyon kasi tuwang-tuwa ka. Kailangan pahupain mo muna yung tuwa mo bago ka magdesisyon kasi baka mamaya pagsisihan mo yung desisyon mo dahil napalaki yung binigay mo, sumobra yung nabigay mo, dapat sa tama ka lang magbibigay. Hindi yung magdidesisyon ka ng tuwang-tuwa ka. Iba nagiging epekto. Isa rin yan sa mga emosyon na kailangan nating i-handle. Hindi naman natin kailangang paglabanan. Kailangan lang natin siyang i-handle. Wala tayong choice kundi i-handle natin. Andiyan na yan, yung mga tips na yan. Ang kalaban kasi natin dito guys, kapag hindi natin ito na-handle, yung mga posibilidad na magkaroon kayo ng away, hanggang sa mahantong sa patayan, gano'n, napakahirap nun. Hindi magandang sitwasyon yun na magsisisi ka na lang kapag nakapatay ka na o nakulong ka na. Gano'n, huwag na tayong dumating sa ganong mga situation. Kung iisipin mo pa yan sa unahan pa lang, iisipin mo lang kagad kung paano nyo i-handle ang emosyon nyo. Napaka-importante talaga sa negosyo yung emosyon. Yung emosyon yung mag-handle ka ng emosyon. Alaman mo kung anong emosyon mo, alaman mo kung saan ka lulugar, alaman mo kung mapapractice nyo yan guys kapag nagninegosyo na kayo. Ayan, kung gusto nyo pa ng mga payo, mga tips, mga makakatulong sa inyo, pwede kayong mag-comment sa baba kung anong, sa comment section sa baba, pwede nyo i-comment kung anong next na topic natin na dapat nating pag-usapan. Oh, nga pala, baka nagugutom ka na sa kwentuhan natin. Pwede kayong pumunta dito sa place ko sa Yang Food Hub, Kambingan at iba pa. Para matikman nyo ang mga masasarap na kambing dishes namin dito. Sigurado ako guys, hindi nyo pagsisisihan. Available din kami sa online, Food Panda, dito sa malapit sa amin, dito sa San Marcelino, Paco, Manila. Meron din kami branch sa San Juan, Batangas. Along the highway lang, sa Sicudo, San Juan, Batangas. Pasyalan nyo guys. So yun lang muna guys, mga ka-idol, sa ngayon. Kung gusto mong marami ka pang matutunan tungkol sa tamang pagninegosyo, paki-like, share, and follow nyo na rin ako para ma-notify kita sa mga susunod ko pang video. Hanggang sa muli, God bless us, mga ka-idol, and God bless you all.